Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Propeta Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kaniyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kaniyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kaniyang mga sandata, nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa si Goliath sa ngalan ng kaniyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ang ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa sa pinakaalam at paborito ng mga tao na kwento sa Bible ay ang labanan ng batang si David at malahiganting Goliath ng mga Pilisteo, David and Goliath. Ito ang pagbasa natin ngayon. Matagal na naglalaban ang mga Pilisteo at mga Israelita. Hindi sila nagkataluhan. Nagkasundo sila na ipadaan na lang ang digmaan sa paglalabanan ng 2 champions. Ang champion ng mga Pilisteo ay si Goliath, isang bihasang mandirigma na malahigante, malaki, matangkad,
at matapang na may daladalang mga sandata na sibat, tabak at balaraw. Araw-araw, hinahamon niya ang mga Israelita na magpadala ng isang champion nila na lalabanan siya. Walang Israelita na mangahas na lumaban kay Goliath. Nung dumating ang batang si David upang magdala ng mga pagkain sa mga kapatid niyang kasama ng hukbo, narinig niya ang hamon ni Goliath. Nagalit siya na walang Israelita na handang harapin si Goliath. Nagpresenta siya kay Haring Saul na siya ang haharap kay Goliath. Ayaw sana ng hari na payagan siya kasi bata pa nga siya, pero nagpumilit si David. Ang Panginoong Diyos na naranasan niyang nag-iingat sa kanya laban sa mga leon at mga oso sa kanyang pagbabantay ng tupa, ay siyang magproprotekta sa kanya laban sa Palisteyong ito. Yan yung iginiit ni David. Pinasuot siya ni Saul ng damit ng pandigma. Hindi makalakad si David kasi hindi naman siya sanay sa damit at gamit na pandigma. Isinuot na lang niya ang damit niya bilang isang pastol at dinala ang kanyang sandata, isang tirador. At pumulot siya ng 5 makikinis na bato. Pinagmayabang ni Goliath na papatayin niya ang batang ito. Pero pinagwikaan siya ni David na umaasa siya sa mga tabak, sibat at balaraw niya. Pero siya ay umaasa sa Panginoon, ang buhay na Diyos ng Israel. Hindi kinailangan ni David ang 5 bato niya. Isang bato lang ang ginamit niya at ito'y bumaon sa noon ni Goliath. Natumba ang higante. Ginamit ni David ang tabak ni Goliath upang siya ay pugutan ng ulo. Paborito ang kwento ni David at ni Goliath kasi dito napapakita na ang mga maliliit, mahihina at walang-wala ay maaaring manalo sa mga malalakas, makapangyarihan at mayayabang. Kaya hindi dapat ma-discourage ang mga mahihina. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay, hindi ang sariling galing o sariling sandata. Ang tiwala sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at tapang. Ito ay pinakita ni David. Ang tanging kanyang pag-asa ay ang Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa kanya sa mga mababangis na hayop ay siya ring Diyos na magliligtas sa kanya sa kanyang kaaway. Maganda ang sinabi ni David. Ang Diyos ng Israel ay buhay. Oo, kumikilos ang Diyos at kumikilos siya sa panig ng mga tao kahit na mahihina, ngunit nananalig sa Kanya. Bigyan po ninyo ako, Panginoon, ng tapang at tiwala ni David. Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng tagumpay sa buhay at hindi anumang lakas, yaman, kagalingan, gadget o connection man. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.